Bumagsak sa kalsada ang traffic enforcer na yan sa Himamaylan, Negros Occidental matapos suntukin ng isang tricycle driver. Agad silang inawat ng mga naroon. Ayon sa Himamaylan Traffic Management Authority, nagugat ang away ng magmatigas umano ang driver matapos pagsabihan ng enforcer na iligal ang pagpark niya sa kanyang tricycle. Sugatan ang enforcer. Nakakulong naman ang nanuntok na driver na nahaharap sa mga reklamong direct assault against person in authority at physical injury. Posible ring masuspende ang kanyang driver's license. Walang pahayag ang dalawa. Pulikam sa Parañaque, ninakaw ng isang lalaki ang 2,000 pisong kita ng isang tindahan. Ang suspect lulong sa illegal drugs ayon mismo sa kanyang magulang. Balitang hatid ni Bam Alegre. Lumapit ang isang lalaki sa isang sari-sari store sa Barangay Tambo, Parañaque. Aktong bumibili siya na hinarap naman ng lalaki nagtitinda na isang stroke patient. Pagtalikod na nagtitinda, tila may tinuntungan ng lalaki. Pagkatapos, ipinasok niya ang kanyang katawan sa maliit na butas ng sari-sari store at tinangay ang isang maliit na timba. Agad siyang umalis. Ayon sa anak na nagtitinda at may-ari ng sari-sari store, laman ng timba ang kita ng kanilang tindahan na nasa 2,000 piso. Dahil nga po bumabagyo, wala pong deliver ng yelo, yung cooler po namin nasa labas. So, ang nangyari po noon is nagpanggap lang po siya na bumibili po. Tapos pagkatalikod po ng papa ko, dinakwang na po niya agad yung pinaglalagyan po namin ng pera na sa tansya po namin sa mga 1K or 2,000 po mahigit dahil sa mga barya-barya namin. Dumulog sila sa Barangay Tambo para ipablotter ang nangyaring pagnanakaw. Dahil sa CCTV footage, natukoy nilang pagkakakilanlan ng suspect na nakatira sa parehong barangay. Nanakawan siya ng bata doon sa tindahan. Pumunta doon yung ating mga tanod ng first shift para mapuntahan doon sa bahay. Ang alam ko, hindi yun nakita doon sa bahay kasi nagtatago. Nakipag-ugnayan ng mga biktima sa pamilya ng suspect. Hindi na raw sila magsasampa ng kaso pero may pakiusap daw sila sa kaanak ng suspect. Nakausap namin yung magulang kasi ang sabi, kung kakasuhan, tinanong namin yung ninakawan kung kakasuhan pa, hindi na daw sila magkakaso pero kailangan iparehab yung bata kasi siguro nalulong sa illegal drugs. No? Nakausap namin yung magulang, ipaparehab. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA News. Gumanda na ang panahon at saktong long weekend pa kaya balik City of Pines ang mas maraming turista. Mula sa Baguio City, may ulat on the spot si EJ Gomez. EJ? Rafi, makalipas nga ang mahabang pag-uulan, long weekend naman. Kaya naman dito sa Baguio City, marami na ang mga kapuso nating bakasyonista. Bukas ang iba't ibang atraksyon dito sa City of Pines para sa mga turista na pakay daw na talagang ma-feel ang malamig na Baguio weather. Ngayong sumisilip na ang araw dito sa City of Pines, sinusulit ng mga bakasyonista ang pamamasyal. Perfect daw ang ganitong weather na kahit medyo umaaraw ay talagang malamig pa rin ang simoy ng hangin. May iba na kahapon pa lang ay nasa Baguio na. Gaya na lang ng magkasintahang sina Benedictine at Pearl na bumiyahe pa mula Taguig at Cavite. Special daw ang pagbisita nila sa Baguio ngayong long weekend. Galing naman ng Davao si Kyla at kanyang mga kaibigan na namamasyal sa Baguio City hanggang Linggo. First stop nila ang biking sa Burnham Park. Sa Wright Park naman, perfect ang walking at jogging. Pwede ring isama ang inyong fur babies. Meron ding horseback riding at picture taking sa giant at cool na St. Bernard dogs. Sa tapat lang ng Wright Park, matatagpuan naman ang The Mansion na pwede ring bisitahin. Mapa small or big group, barkada man o pamilya, libre umaura para sa inyong selfies at group shots. Narito ang pahayag ng aming mga nakausap. Baguio po kasi, dito po yung place na sinagot niyo po ako. So actually mag-anniversary po kami this Sunday. So ayun po, kaya hanggang Sunday po kami dito. Malamig. Ang sarap po nung hangin. Enjoy po kasi po kasama ko po yung jowa ko po. And magse-celebrate po kami ng first anniversary po namin. Nakaka-excite siya kasi first time namin dito and maganda siya na experience. Kaya po kami nagbagyo kasi mainit po sa Davao ngayon. So gusto namin ng malamig na hangin.
Naglalaro sa 18 to 20 degrees Celsius ang temperatura dito, no, sa Baguio City. At sa nakalipas na 20 minutes, umulan na naman. Pero ang weather kasi dito, no, Rafi, aaraw, tapos pag umaraw, saglitan, pero tirik na tirik ang araw. At pag umulan naman talagang buhos. Kaya naman yung mga kapuso nating bakasyonista ay kanya-kanyang bitbit ng payong at pagtila ng ulan bago bumalik sa kanilang pamamasyal. Rafi? Maraming salamat, EJ Gomez. Ilang panig ng Mindanao ang pinaalerto sa matinding init at alinsangan ngayon pong Biyernes. Base sa datos ng Pag-asa, posibleng umakyat hanggang 44 degrees Celsius ang heat index sa Hinatuan, Surigao del Sur. 43 degrees Celsius naman sa Surigao City at Dipolog City. 42 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Butuan, Agusan del Norte. Nasa danger level na yan para sa ilan nating kapuso na maaaring makaranas ng heat cramps at heat exhaustion. Extreme caution level naman ang posibleng maramdamang init sa iba pang panig ng Mindanao. Pinapayuhan ang mga residente na magsuot ng komportabling damit, huwag magbilad sa arawan at dalasan ang pag-inom ng tubig. Nakikiisa si Pangulong Bongbong Marcos sa paggunita sa 43rd death anniversary ni dating Senador Ninoy Aquino. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na inaanyayahan tayo ng araw na ito na kilalanin at matuto sa ating nakaraan para mapangalagaan ang ating kalayaan, mapalakas ang katatagan ng ating mga institusyon at palalimin ang pag-unawa sa ating pagkakaisa. Nagbago man ang kinakaharap na hamon ng ating demokrasya, may shared responsibility pa rin anya tayong patatagin ito. Kabilang sa mga hamon na tinukoy ng Pangulo ang disinformation at division o pagkawatak-watak. Kahapon, inilunsad ang bagong pwesto naman ng marker ng dating senador sa NAIA Terminal 1. Makikita na ito ngayon sa harap ng signage ng paliparan. Dumalo sa seremonya kahapon ang ilang kaanak ni Senador Ninoy Aquino at ilang kawani ng New NAIA Infra Corporation. Kaugnay sa pagbawi ng salaysay ni Orly Gutesa sa investigasyon laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, makakapanayam natin ang legal counsel at spokesperson ni Congressman Romualdez na si Attorney Ade Fajardo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po at magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay. Opo, kumusta po yung inyong kliyente ngayon, si dating House Speaker Romualdez, sa gitna po ng recantation ng mga akusasyon laban sa kanya? Well, patuloy po si Congressman Romualdez sa kanyang functions as representative, the 1st District of Leyte. Siya ay abala sa maraming inaasikaso, no? Na mga para sa kapakanan ng kanyang constituents. Nasa Pilipinas po ba siya ngayon? Yes, hindi naman po siya umalis. He's here to face the accusations against him. At klaruhin lang po natin, magkakilala po ba or may ugnayan sina Congressman Romualdez at Orly Gutesa? Hindi po. In fact, never niya pong nakausap or nakilala or na-meet man lang or nakatagpo si Sergeant Gutesa po. At bagaman nag-recant na po si Gutesa, sabi po ng ombudsman, meron pang 28 na uniform personnel na handang magsalita raw sa investigasyon sa inyong laban sa inyong kliyente. Ano pong reaksyon niyo rito? Hindi po namin kilala kung sino po itong sinasabing mga bagong testigo, no? Kasi tulad ninyo or tulad ng lahat, kahapon lang namin narinig na may ganito pang inahandang karagdagang ebidensya laban kay former Speaker Romualdez, no? Kami ay nagugulat at syempre ang aming reaction dito ay sasagutin namin kung sakaling makita namin yung salaysay nitong sinasabing 28 more witnesses, no? Pero syempre kailangan namin we have to take note na sa simpleng kaso po or sa ordinaryong kaso, pag-file ng complaint affidavit, normally nandun na lahat po ng ebidensya, no? Sa pagkakataon ito ay dahil nabawasan yung ebidensya, no, substantially, because ang central figure connecting supposedly yung sinasabi nilang missing link between Zaldico and Congressman Romualdez, itong si Gutesa ay nagtumbling na po at binawi ang lahat ng kanyang unang sinalaysay doon sa Senado. So talagang wala na pong ebidensya, no, linking Congressman Romualdez dito sa sinasabing flood control scam. So nagpulat kami na parang the prosecutors appear to be adjusting, no,
ang nilalaman ng kanilang reklamo as the case goes along. Balak po ba ni Congressman Romualdez sa sampahan ng reklamo si Orly Gutesa? Dahil sabi nga niya, itusan lang siya ni na Marcoleta at sa dating Congressman Mike Defensor. Itong mga inaakusahang nag-impluensya kay Gutesa, kakasuhan din po ba ng kongresista? Well, frankly speaking po, hindi pa namin na pag-uusapan yan kasi nga nung isang araw lang po yan na sumambulat sa ating lahat, no? Kami ay hindi pa nakapaghanda tungkol dyan. Except that, syempre, we had to submit Gutesa's affidavit sa ombudsman para maisaalang-alang din nila itong recantation sa pag-desisyon po kung whether itutuloy ang kaso or i-dismiss against Congressman Romualdez. Ito pong bang recantation, inasahan na ng inyong kampo? Hindi po. Tulad ng lahat, kami ay pleasantly surprised na may mga ganitong pagbabaligtad. So, syempre, dahil ito ay makakatulong sa depensa ni Congressman Romualdez, ito ay aming kinalap at isinumiti na rin sa ombudsman. Kasi nire-require naman talaga ng ombudsman na lahat ng mga respondent dito ay sa pagkakataong ibinibigay sa kanila, meaning a limited period of time. Kasi hindi naman unlimited yung period within which to file the counter affidavit or anything in response to the complaint, no? So, yan po ay lahat kinalap namin at isinumiti sa Office of the Ombudsman para sa aming pag-asa na ito ay ma-dismiss, no? At hindi na umakyat sa korte. May nasan pa po kayo tayong mga sorpresa sa kasong ito? Hindi nga po namin alam kasi parang ang nangyayari dito ay ginagalaw ang basketball ring, ano? Paano ka naman makashoot ng maayos kung ginagalaw yung ring, di ba? Kaya parang ang nangyayari dito ay ina-adjust yung ebidensya depende sa pagkakataon. At alam naman natin lahat, no, na itong mga affidavit na ito mulat sa pool, no, nung ito ay inilahad sa Club Filipino ay ilang beses na pong nabago, no? May dinagdag, may ibinawas, may inaming nagkamali sa mga pangalan. At ngayon, maraming nagbabaligtaran at nagsasabing lahat ng ito ay walang katotohanan. Lahat ng ito ay, in fact, marami dito sinasabi ay with promises of financial reward, no? At yun din ang naging findings ng ibang agencies of government, like nag-file na ng perjury at libel cases ang Department of Justice against these individuals. So kami ay nagtataka kung bakit ito nga ay pa-adjust, pabago-bago ang standard na ang ating saligang batas po ay nagsasabi na dapat ang lahat ay entitled sa due process of law at lahat sana ay ilatag na para naman ay masagot namin para in the exercise of a right to respond to these accusations. Gayong akusasyon po ninyo ay fabricated itong mga ebidensya laban sa inyong kliyente, bagamat di pa kayo nag-uusap kung sasampahan ng reklamo itong nag-aakusa sa inyong kliyente. Bilang abogado, ano pong rekomendasyon nyo sa kanya? Hindi pa namin yan pinag-uusapan, hindi pa namin pinaplano kasi syempre bilang lawyers, no, abala kami ngayon sa pagsagot nitong mga akusasyon laban kay Congressman Romualdez na napakarami po kasi ng mga aligasyon, no, na sa aming palagay naman at sa aming pagtatansya ay walang ebidensya. Ngayon, laban dito sa mga nagmanufacture or nagperjure or nagsinungaling sa kanilang mga affidavits. When the proper time comes, syempre kailangan namin pag-usapan din kung ito ay kailangan ng appropriate or proportionate response. Sabi po ng Palasyo ng Malacanang, aware si Pangulong Bongbong Marcos sa recantation ni Orly Gutesa. Sa ngayon po, kumusta yung relasyon ng inyong kliyente sa kanyang pinsan? Napag-uusapan niyo ba ito? Ang alam ko po, okay naman ang kanilang relationship. Siyempre, sila ay magkamag-anak at magkaibigan on top of being magkamag-anak. No? At alam naman ang lahat na ito ay sinama nga sa State of the Nation address ng ating Pangulo. Pero lahat ng ito, siyempre, ginalang ni Speaker Romualdez at lahat ng ito ay kanyang sinasagot sa karampatang forum. No? In this case, the Office of the Ombudsman. At lahat ay hindi tinatakasan, hindi tulad ng iba na tumakas, pumuslit. Ito po ay hinaharap ni Congressman Romualdez. Alinsunod na rin, no, sa SONA ng Pangulo. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Ayan po si Atty. Adi Fajardo, Legal Counsel at Spokesperson ni Congressman Romualdez.
Sa iba pang balita, sa pagdinig po ng Senado, sang-ayon ang Department of Energy at National Electrification Administration na dapat alisin na ang system law sa electricity bill ng mga consumer pero hindi daw agad-agad ito. Para naman sa isang senador, power distributors o dapat ang sumalo na lamang sa system laws. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy sa mga panukalang alisin o bawasan ang pagbabayad ng mga consumer sa system law sa kuryente, sinabi mismo ni Senate President Win Gatchalian na ang mga distribution facilities gaya ng Meralco ang may kakayahang magbaba ng nawawalang kuryente, kaya sila dapat ang magbayad nito. Kung sino ang accountable sa pagbaba ng system laws, dapat siya ang sumalo ng system laws. Alam ko ang system loss ay inherent yan. Hindi matatanggal yan sa pag-transmit ng kuryente. Pero ang dapat nating tanungin ay sino ba ang mayroong kapangyarihan na babaan yan? Punto niya, maaaring ibaba ang system loss ng mga distribution facility o DU sa pamamagitan ng teknolohiya. Walang incentive si DU or walang pressure si DU na ayusin ni Metro, mag-invest sa infrastructure dahil nga pinapasa lahat sa consumer. So we want to change that philosophy. Sang-ayon ng Department of Energy at National Electrification Administration na dapat tanggalin ang system loss sa electricity bill ng mga consumer. Pero babala nila, hindi ito dapat gawin ng biglaan dahil magkakaproblema ang maliliit na electric cooperative o EC. We anticipate that the Senate and the Congress will decide to immediately implement the removal of the system loss. Ang ibig sabihin po nito ay mas maraming electric cooperative ang magkakaproblema financially. In fact, from 30 ECs, 78 ECs will be affected by this. Kaya naglatag ang NEA ng plano. Gusto nitong matutukan ang pagsugpo sa pagnanakaw ng kuryente. Sa datos ng PNP, mula noong 2022, wala pang 800 ang naaaresto dahil sa pagnanakaw at pagbebenta ng kuryente. At 21 pa lang dyan ang nako-convict. Gusto namin pag-aralan ng ERC na instead na si consumer is bearing the cost, it should be the DU bearing the cost so that mapwersa siya mag-invest in better infrastructure and maintenance. Sabi ni Senate President Win Gatchalian, hindi na kailangan ng batas para tanggalin ang buwis of value-added tax sa system laws. Ang Energy Regulatory Commission may draft resolution na raw para dyan na ikinonsulta na nila sa Bureau of Internal Revenue. So, by billing po ng September, wala na po yung VAT na yan sa bills po na nationwide ng mga kababayan natin, VAT sa systems loss. Kung sa effectivity po ng aming magiging resolution at ng sa BIR, maaari po itong mangyari sa September. Pero hindi masabi kung kailan talaga ito mararamdaman ng mga consumer. Dahil hihirit po ang mga distribution utilities na kakailangan nilang baguhin yung kanilang mga billing software at yung kanilang billing nang sa ganon ay maiyakma ito dun sa kung ano ang lalamanin noong RMC kung paano maire-reflect yung removal ng VAT on system loss. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA News. Is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Halos 7,000 piraso ng ebidensya ang isinumite ng prosecution ng International Criminal Court para sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa halos 7,000 yan, mahigit 2,000 ang itinuturing na incriminating o maaaring gamitin para idiin si Duterte sa kaso. 57 naman ang potentially exonerating o mga ebidensyang maaaring gamitin para maabsuelto ang dating Pangulo. Ang iba naman ay nasa ilalim ng Rule 77 ng ICC Rules of Procedure and Evidence o yung mga ebidensyang nagbibigay ng background o karagdagang konteksto sa kaso. Ayon sa prosecution team, isinumiti nila ang mga ebidensyang yan hanggang nitong July 31. 4 na buwan bago magsimula ang paglilitis sa November 30. Bago yan, nakatakdang magkita-kita ang mga partido sa kaso sa status conference sa September 16. Panalo ang ating mga pambatong atleta sa international competition ng weightlifting at jet ski racing. 3 ginto ang naiuwi ni Pinoy weightlifter Albert De Los Santos sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa Tashkent, Uzbekistan.
Nanguna si De Los Santos sa snatch matapos mabuhat ang 141 kilograms, pati sa clean and jerk with 180 kilograms. Kaya top 1 din siya sa total lift na 321 kilograms. Sa Thailand naman, nagpakitang gilas sa jet ski racing si Anton Ignacio. Wagi si Ignacio ng silver medal sa Waterjet Pro Tour Thailand Round 3. Congratulations, Albert at Anton! Samantala, kinilala po ng Ad Standards Council si GMA Network Chief Marketing Officer Lizelle G. Maralag bilang isa sa stewards of self-regulation sa larangan ng advertising. Ayon sa Ad Standards Council, mahalaga ang papel ni Maralag sa pagsusulong ng self-regulation o pagtitiyak ng patas, hindi misleading o nakapapahamak sa publiko ang mga ipinalalabas na advertisements. Kinilala rin ang ginagawa ni Maralag para tiyaking sumusunod ang GMA Network sa self-regulation standards ng advertising industry. Si Maralag ay aktibo ring miyembro ng Joint Industry Council na nagsasaliksik para sa advertisers at media companies. Ang Ad Standards Council ay isang organisasyong nagsusulong ng self-regulation ng advertising industry sa bansa. May pamisa bilang paggunita sa ika-43 anibersaryo ng pagpanaw ni dating Senador Ninoy Aquino. May ulot on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, bagamat payak na nanatiling taimtim at makabuluhan ang paggunita sa 43rd anniversary mula ng pumanaw si dating Senador Ninoy Aquino. Sa isang simpleng misa, ginunita ng pamilya at mga supporters ni Ninoy ang kanyang alaala. Dumalo sa misa ang kanyang mga anak na sina Balsi Aquino Cruz, Viel Aquino D at anak niyang si Kiko Aquino D. Hindi nakadalo si Chris Aquino pero narito at dumalo ang kanyang anak na si Bimbi. Ayon kay Balsi, hindi raw sila nawawala ng pag-asa dahil ito raw ang iniwan na mensahe ni Ninoy. Kaya kahit naghihirap ngayon, sana ay huwag pa rin daw itong mawawala. Para naman kay Viel, sana ay hindi raw makalimutan ang mga nangyari noong martial law. Sabi naman ni Kiko, pinili raw ni Ninoy na makipaglaban bago pa niya nakita ang pag-asa laban sa diktadura. Para naman kay Bimbi, na tulad ni Kiko ay hindi pa pinapanganak noon, mahalaga raw na magsaliksik at alamin ang kasaysayan para makilala ng lubusan si Ninoy. Yan muna ang latest mula dito sa Parañaque City. Connie? Update tayo sa mag-iina na natagpo ang patay sa loob ng isang sasakyan sa San Rafael, Bulacan. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Rafi, may lead na raw ang Police Regional Office 3 sa pagkamatay ng isang ina at dalawang niyang anak sa San Rafael, Bulacan. Nag-case conference nga ulit ang Special Investigation Task Group o SITG kasama ang mismong Regional Director ng Pro3 dito sa Police Mobile Force Company sa San Rafael, Bulacan. Pasintabi po sa detaling ito pero nakita na pare-parehas may tama ng bala sa ulo ang tatlong biktima. Tatlong empty shells ng Taurus 9mm na lisensyadong baril ang na-recover sa crime scene pero pinoproseso pa hanggang ngayon ang cross-matching kung ang mga slug na na-recover ay galing mismo doon sa baril na 9mm na na-recover sa crime scene o sa loob mismo ng sasakyan kung saan nakita ang mga biktima. Ang baril ay nakapangalan sa mismong biktima na nagtatrabaho daw online sa isang US-based company. Tinitingnan din ngayon ng mga otoridad ang state nitong biktima dahil may mga napabalita na ito raw ay merong depresyon at nagkakaroon ng mga problema financially. Ganun pa man, isa lang yan sa mga anggulong tinitingnan dahil tinitingnan din nila ang possibility ng mga ilang pang mga tao na kanyang nakausap at nakasama nung huling oras na nakita siya bandang 5 to 5:30 Miyerkules ng hapon sa San Rafael, Bulacan. Samantala, nagsasagawa pa rin ng mga otoridad ng pag-iimbestiga. Pinatawag na rin ang ilang personalidad na huling nakausap nga at hanggang sa mga oras na ito, wala pa rin kinukonsider na person of interest ang mga otoridad. Rafi. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Get ready mga kapuso at kapamilya sa unlimited, unfiltered at unkabogable na katatawanan dahil mapapanood na sa GMA Network ang Gandang Gabi Vibes.
Fresh episodes ang mapapanood simula sa September with the unkabogable star Vice Ganda. Mas excited daw si Vice ngayon dahil mas maraming viewers na ang mabibigyan niya ng good vibes at mas marami pa siyang pwedeng ma-invite sa kanyang comedy talk show. May wishlist pa nga si Vice ng ilang kapuso stars na gusto niyang makakulitan sa GGV. Nasa GMA na? Yeah! Diyos ko, ito na. Natuloy na. Super excited. Dinasal ko to eh. Sino yung mga nasa wishlist mo? Michael V, Marian. Si Ding Dong kasi na-experience ko na sa GGV, naka-twice na yata siya. 'Di ba sila? Alden. May maraming sikat ng maraming sikat na kapuso stars.